Okay, class? Isulat niyo to sa inyong math notebook at sagutan niyo na lamang sa bahay dahil malapit na matapos ang oras natin para sa math subject. Pagkatapos yung kopyahin ang nasa blackboard, pwede na kayo mag-recess. Aning utos si Mariel sa kanyang mga estudyante na agad namang sumunod. Teacher Mariel, recess time na. May gagawin ka pa ba? Tanong sa kanya ng kapwa-guro na kaibigan din niya. Ngumiti si Mariel nang tinan niya kung sino nagsalita. Teacher Carol, katatapos lang ng mga estudyante ko. Bakit? May kailangan ka? Napag-utusan lang ako ng principal na sabihin ka na mamaya raw dumaan ka sa opisina niya kapag nagsauwian ng mga estudyante mo. Bakit kaya? Sige, mamaya pupunta ako. Salamat, Teacher Carol. Aniya na tinanguan pa ang kaibigan. Sige, balik na muna ako sa klase ko. Huwag mong kalimutan ha? Bilin pa ni Carol at naglakad na palayo ng classroom ni Mariel. Ano kaya yon? Bakit kaya ako pinapatawag ng principal? Tanong niya sa kanyang sarili na makaalis ng kaibigang guro. At natapos ang buong araw ng pagtuturo niya sa mga estudyante, agad siyang nagtungo sa principal's office. Nang matapat sa pinto ng opisina nito, ay kumatok siya. Come in! Pagpasok sa kanya ng principal. Good afternoon, ma'am. Ipinapatawag niyo raw po ako, sabi ni Teacher Carol. Saad ni Mariel sa principal ng school na makapasok siya sa loob. Ah yes, Teacher Scares. Tungkol sa resignation letter na binigay mo nung nakaraang araw. Wala pa kasi kaming nakukuhang kapalit mo, Miss Scares. Okay lang ba kung hintayin mo muna maging kapalit mo bago ka umalis sa eskwelahan? Okay lang po, ma'am. Next week pa naman po ang balik ko sa Cebu. No worries, ma'am. I understand. Pero sana po, makakuha na po kayo kaagad ng kapalit ko. Gusto ko na rin pong kunin ng pagkakataon na to, Ma'am Dela Cruz, para po magpasalamat sa pagtanggap niyo sa akin bilang guro sa eskwelahan na to. Ilang taon na rin po ako naging teacher niyo dito at kayo pong una naniwala sa aking kakayahan. Marami pong salamat, ma'am. Hindi ko po kayo makakalimutan lahat dito. Pasalamat niya sa principal, nanginitian siya at nilapitan upang yakapin. Mabuti kang guro at masipag, Miss Scares. Nakakapanghinayang na mawawala ka na rito. Pero ganun talaga ang buhay. Minsan kailangan natin magsakripisyo para sa mga taong mahal natin. Naiintindihan kita. Good luck and the best wishes na lang sa'yo. Ani pa ng principal sa kanya. Nagpaalam na si Mariel at bumalik na ng faculty room upang ayusin ang mga gamit niya bago umuwi. Kamusta? Bakit ka pinatawag ng principal, Mariel? Tanong ni Carol. Tungkol sa pag-resign ko. Pinakausapan ako na kung pwedeng hintayin ko muna ang kapalit ko. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Mariel? Muling tanong nito sa kanya. As if naman na may choice pa ako. Alam mo naman kung bakit ako napapayag na magpakasal? Kahit na hindi ko pa nakikita ng personal si Jiro Mendoza na mapapangasawa ko, di ba? Sa picture ko pa nga lang nakita ang itsura ng lalaking yon. Sana lang hindi masamang ugali niya. Ang sabi ni Mariel at natawa sila magkaibigan sa huli niyang sinabi. At nang natahimik sila ni Carol, ay naalala ni Mariel ang nangyari nang umuwi siya ng Cebu. 3 buwan na ang nakararaan. Flashback. Lolo, Lola, kamusta po? Namiss ko po kayo. Bakit naman po sumama pa kayong sa mundo? Dapat hinintay niyo na lang po ako makarating sa bahay. Si Kuya Makmak na lang sana pinasundo niyo sa akin. Nakangiting pagsalubong niyang turan na makita niya ang lolo at lolo niya na naghihintay sa labas ng airport. Hayaan mo na, apo, at minsan lang naman to. Namiss ka namin, apo. Aba, ay lalo kang gumaganda. Mana ka talaga sa mama mo. Saad naman na kanyang lola. Ay, si Lola Cecilia? Mana sa inyo si mama eh. Kaya maganda ako. Dahil sa inyo kami namana ng mama. Hindi po ba, Lolo Ronaldo? Paglalambing ni Mariel na biro sa Abela. Pero totoo rin ang sinabi niya. Dahil magkakahawig silang 3. Younger version si Mariel na kanyang lola at ina. Aba, ay oo naman na po. Katunayan inakita ko sa iyo mukha ng lola mo noong kabataan niya. Pagsang-ayon naman ng Lolo Ronaldo niya sa kanya. Si Lola Cecilia? Sabi ko sa iyo eh. Hi kuya, kamusta? Wika niya pang muli at inakbayan ang lola niya upang makasakay na ng sakyan. Ganun din ang Lolo Ronaldo niya
Matapos niyang batiin ang pinsang si Makmak at tinanguan siya ng ulo na nakangiti. Habang nasa biyahe sila, ay masigla si Mariel na nagkwento ng mga ginagawa niya sa Maynila bilang guro. Naitanong din sa kanya kung may nobyo na ba siya o maraming manliligaw. Sinabi niyang wala pa dahil wala pa siyang nagugustuhan. Nang nasa bahay na sila ng lola at lola niya, ay pinagpahinga na muna siya sa kwarto dahil baka napagod raw siya sa biyahe at tatawagin na lamang kapag maghahaponan na. Sa hapagkainan, ay nagsalo-salo silang kumakain ng hapunan at masayang nagkukwentuhan nang lumapit ang isang kasambahay at may hinang kinausap ang Lolo Ronaldo ng dalaga. Tumango ang lolo niya at umalis na ang kasambahay. Ano raw yon, Ronaldo? Tanong ng abuela ni Mariel na nasa tabi niya. Andyan raw si Don Crispin Mendoza. Seryosong sagot ng kanyang lolo na tumayo na at naglakad palabas ng dining room na sinundan naman ng Lola Esmeralda na inalalayan niya naman kaya napasama na rin siya dahil na-curious siya sa kung ano ba nangyayari at sino si Don Crispin. Don Crispin, gabi na andit na padalaw ka pa. Bati ng lolo niya sa pagdating ng isang matandang lalaki na mukhang istrikto at makapangyarihan ng dating. May nakapagsabi kasi sa akin na dumating na raw ang nag-iisa mong apo na babae, Ronaldo? Sagot naman agad ni Don Crispin at tumingin sa kanya ang matanda. Siya na bang apo mo na pakakasalan ng apo kong si Jerome? Ang sabing muli na matandang lalaki na kausap ng Lolo Ronaldo niya. Nabigla ni Mariel na kinunot ang noo at suyap ang kanyang abuela. Hindi nakatiis si Mariel na hindi sumabat ng usapan sa dalawang matanda. Ano raw? Ako? Pakakasalan ng kanyang apo? Tama bang narinig ko, Lola? Nagugulumihan ang tanong niya sa kanila. Obviously, hindi niya pa nasasabi sa apo niyong kasunduan natin, Ronaldo. Para hindi na kayo mahirapan, ako na magsasabi. Saad ng Don na pinigilan ng Lolo Ronaldo niya na magsalita pa. Masyado ka nagmamadali, Crispin. Hindi naman ikaw nagpapakasal, kundi ang mga apo natin. Wika ng lolo niya na masama ang tingin na ipinukol kay Don Crispin at ikinunot naman ng noo ni Mariel. Maupo ka muna, iha, at kakausapin ka namin ng lolo mo. Anang wika ng abuela niya at hinila pa siya hanggang sa makaupo sa may sala at sumunod na rin ng iba pa. Apo, Mariel, iha, sana maunawaan mo kami ng Lolo Ronaldo mo. Ayaw man namin naguluhin ang buhay mo. Wala na kaming magagawa pang paraan ng iyong lolo. Nakasanlang koprahan natin kay Don Crispin ng 5 milyon. Maraming umaasang magagawa sa ating koprahan. At itong bahay na to, nakasanla na rin sa bangko. Malaki na rin ang perang nautang ng Lolo Ronaldo mo kay Don Crispin. Nagbigay ng kondisyon si Don Crispin na hindi na iilitin ng koprahan at tutulungan niya tayo na mabawing pagkakasanla ng titulo ng bahay at lupa sa bangko. Kung ipapakasal ka namin sa apo niyang si Jerome at pumayag ang lolo mo, kaya ka namin pinauwi rito, apo, upang ipahayag na ang nalalapit yung kasal ng apo niya. Pagpapaliwanag ng kanyang abuela na hindi niya mapaniwalaan ng kanyang narinig mula rito. Magdesisyon ka na, iha, kung papayag ka ba o iilitin ko na lang ang lupa niyo. Ang sabi ng Don na halatang nanggigipit pa ng sitwasyon. Pakakasalan kong apo nyo? Ni hindi ko nga ako kilala kung sinong apo nyo eh. At anong dahilan nyo? Bakit kailangan nyong ipakasal sa akin ng apo nyo? Alam mo ho ba niyang pinaplano nyo, Don Crispin? Balik na tanong natura ng dalaga. Huwag kang mag-alala, iha. Matagal ka nang kilala ng apo ko. At oo, alam niyang usapang kasal na to. Dahil siya mismo ang may gusto na makasal sa'yo. Magpasalamat kayo, iha. At natipuhan ka ng aking apo. Kasalukuyan siyang nasa ibang lugar ngayon dahil may pinapaasikaso ako. Kaya may ilang buwan ka pang paghahanda para sa kasal, iha. At sa pagbabalik niya, tsaka natin idaraos ang kasal niyo. Saad ng Don sa kanya na ikinaawang ng labi niya sa lahat ng mga kanyang nalaman. End of flashback. Mariel! Hoy, Mariel! Ang sabi ko, tara na. Uwi na tayo, daydream ka pa ata dyan. Ano bang iniisip mo? Ha?
Wala. May naalala lang ako, Carol. Sige, tara na. Uwi na tayo. Lumipas ang isang linggong hiningin palugit ng school kay Marial at bago pa man siya magpaalam sa kanyang mga co-teacher at mga student, ay dumating na ang kapalit niyang bagong teacher na magtuturo sa kanyang mga estudyante. Mahirap para sa kalooban niya na iiwan na niya mga estudyante nang napamahal na rin sa kanya sa loob ng ilang buwan. Magmula niya magsimulang kanilang klase, ay kailangan niyang tanggapin na magkakahiwa-hiwalay na sila. Last day mo na today sa school, Teacher Mariel. Nakakalungkot naman na iiwan mo na taga kami ng mga estudyante mo. Mag-iingat ka, Mariel, ha? Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako, okay? Mamimiss kita ng sobra. Naiiyak na sabi ni Teacher Carol sa kanya. Walang iyakan, parang tanga to. Pati tuloy ako naiiyak na rin. Kainis ka? Halika nga rito, payakap ako. Naiiyak na nga ni Marial na sabi sa kaibigan, hindi na rin maiwasan na hindi maging emosyonal sa pagpapaalam niya. Si Carol kasi ang super close sa kanya sa mga co-teacher niya sa school. Dahil sabay silang nagsimula magturo sa eskwelahan. Bukas na palang balik mo sa Cebu. Mag-iingat ka roon, Teacher Mariel, ha? Kapag nakabalikan na Maynila, dalaw-dalaw ka rin dito. Ang sabi naman ng isang guro na may edad na. Naging advisor nila ni Carol nang baguhan pa lamang silang nagtuturo. Thank you po, ma'am, sa lahat ng itinuro niyo sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Kayong lahat rito. Nakangiti niyang saad kay Teacher Fernandez. Kinabukasan, nakabalik na siya ng Cebu. Hindi na si Mariel nagpasundo pa sa mga kaanak dahil hindi rin naman niya sinabi na ngayon ang balik niya. Habang nasa biyahe siya pa uwi sa bahay ng kanyang mga elder, ay naalala niyang pangyayari kung paano siya napapayag sa kasal. Flashback. Iha? Apo, gising ka na ba? Maaari ba kitang makausap? Alam niyang ang Lola Cecilia niya ang nasa labas ng pinto ng kwarto niya, kaya tumayo siya ng kama at pinagbuksan ng abrela. At na makapasok na to, ay bumalik siya sa kamat na upo. Alam kong masamang loob mo sa amin ng Lolo Ronaldo mo, Apo. Hindi naman lingid sa inyo ng mami mo na mahalagang koparahan sa lolo nyo, hindi ba? Matanda na kami, Apo. Kahit na anong oras ay maaari na kaming mawala sa mundong to. Ang iniisip lang ng lolo mo ay una pa atang mawawala sa atin ng koparahan at ang bahay na to na gusto sana naming ipamana sa inyo magpinsan. Nagkataon lang din na ikaw ang gusto maging kapalit ni Don Crispin na pambahid sa pagkakasanlan ng buong koprahan upang maging asawa na kanyang nag-iisang apo na lalaki. Hindi rin naman ako pabor sa naging desisyon ng lolo mo, Apo. Kaya kung labag sa loob mo, ay wag mo na kaming intindihin pa. Ani ng abrela sa kanya na ikinayakap niya rito dahil hindi siya nito pinipilit na magpakasal pa. Lola, si Lolo Ronaldo, dalian niyo! Nagmamabilis sa saad ng katulong ng mga matanda na agad din nagpalabas sa kanila sa kwarto at nakita nila si Makmak na anak ng kapatid ng mami niya na buhat-buhat ng kanilang lolo. Bakit? Ano nangyari sa lolo mo, Makmak? Nag-aalalang tanong ng lola niya sa pinsan na makita nitong buhat nitong kanilang Roro Ronaldo. Inatake sa puso si Lolo Lola? Nagmamadaling wika ni Makmak. Mariel, maiwan ka na rito. Samahan mo si Lola. Kami na munang bahala magpunta ng ospital at babalitaan na lang namin kayo. Ang sabi ng kanyang pinsan na nagdodumali na paanda rin ng honor-type jeep na sakay ng kanyang lolo at ng isang kasambahay. Dahil sa pag-aalala sa lolo niya, ay di na rin si Mariel nakapagsalita pa at tumango na lamang. Na makaalis ng kanyang pinsan, ay nakita niya ang dahan-dahang pang-upo na kanyang abuela sa pang-isahang sofa at napapikit ng mata at napansin niya ang pagtulo ng luha sa gilid ng pisngi na matanda. Dumaan ng ilang araw na nanatili ang kanyang Lolo Ronaldo sa ospital. Na mild stroke daw ito ang sabi ng Kuya Makmak niya nang tawagan sila nito unang araw na nadala sa pagamutan ang kanilang abuelo. Nasabi ng kanyang lola na hindi na magpakatulog ng ayos ang lolo niya sa kakaisip sa problema at iniisip din daw nito ang koprahan na mawawala sa kanila. Kaya naman nagdesisyon na siyang pumayag na sa kasal
upang maibsan ang kalungkutan na nadarama ng dalawang matanda. Lola, nakapagdesisyon na po ako. Pumapayag na po ako sa kasal. Pagbubukas niya ng usapan ng gabi naghahaponan sila. Sigurado ka na ba, apo? Baka naman nabibigla ka lang dahil sa nangyari sa lolo mo. Paniniguradong tanong na tura ng abuela at pinakatitigan siya sa mata na parang gustong basahin ang nasa isip niya. Salamat, Mariel. Salamat. Natutuwang wika ng pinsan niya na narinig rin ang sinabi niya. Alam niya mahalaga rin dito ang kuprahan nila dahil ito ang katuwang ng kanyang lola sa pagpapatakbo ng kanilang pangkabuhayan. Siya, sige. Kung desidido ka na talaga, ipapaalam na natin kay Don Crispin ang desisyon mo. Matutuwa ang lolo mo, apo. Salamat. Aniyang muli ng abuela sa kanya. Sige po, Lola. Gusto ko rin po na makausap ang Don. Ang sabi niya na tinanguan ng abuela. Kinaumagahan, idinalaw sila ni Don Crispin dahil nalaman nitong nasa ospital ang lolo Ronaldo niya. Magandang umaga, Don Crispin. Pasok ho kayo para makapag-usap po tayo na maayos. Bungad na bati niya sa Don at sumunod naman sa kanya sa sala. Manang, padala naman po na may inom rito. Ano pong gusto niyong Don Crispin? Kape, tsaa o juice? Pag-aasikaso niya sa bisita. Tubig na lang, iha. Maayos sa sagot naman nito. Manang, tubig na lamang po lahat. Salamat. Ano niyang utos sa kasambahay? Pumunta ako rito upang kamustahin ang asawa mo, Cecilia. Kamusta na si Ronaldo? Saad na matandang lalaki. Maayos naman ang kalagayan ng asawa ko, Crispin. Mabuti rin na tadalo ka na. Nakausap ko ng aking apo at pumapayag na siya sa kasal. Wika ni Cecilia kay Don Crispin at napatingin to sa kanya na seryoso lang din niya tong tiningnan. Totoo bang sinasabi ng iyong lola, iha? Pumapayag ka na ba talaga? Tanong na nais makasiguro kung tama nga ang narinig. Opo, Don Crispin, pumapayag na ako. Saad ni Mariel. Thanks, iha. From now on, Lolo Crispin ang itatawag mo sa akin. Natutuwang apo ko kapag nasabi ko na sa kanya pagpayag mo, iha, sa kasal. Ani ng Don. May picture po ba kayo ng apo niyo, Don Crispin? Tanong niya sa matanda. Oo naman, iha. Wait lang. Meron ako dito sa cellphone ko. O ito, iha. Tingnan mong apo ko. Iniabot sa kanya ang phone nito at pinakatitigan niya ang picture sa phone. Gwapo ang lalaki. Matangos ang ilong, halatang may lahing Kastila. Hawig din to ng Don. Pero walang dating para sa kanya. Wala siyang atraksyon na maramdaman sa lalaking nasa picture. Tutupad po ako sa pangako, Don Crispin. Sana po kayo rin. Ipatawag na lamang niyo ako kapag nakabalik na rito yung apo niyo. Ang sabi niya sa matanda. End of flashback. Miss, narito na tayo. Ang sabi ng manong driver na sinakyan niya pahatid sa bahay ng lolo't lola niya. Salamat po, manong driver. Pwede po ba magpatulong na ibabang mga gamit ko? Hingin tulong niya dahil walang sumalubong sa kanya sa labas ng bahay. Walang problema, iha. Apo! Apo ko! Mariel, narito ka na! Sigaw ng lola Cecilia niya na makita siyang pumasok ng tarangkahan. Napapikit si Mariel at napahinga na malalim. Pilit ng ngiti sa labi ang ipinakita niya sa abuela niya dahil nahihirapan siyang itago ang tunay niyang nararamdaman. Hindi siya masaya sa kanyang pagbabalik. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.